Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions, Aperon, Tuala, Simf, Secuna, Maroon Studios, and Aim High. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, where we interview Filipino startups to know about their stories and innovations. Dito tayo ngayon sa Coastline 5023 DOST UPV Fisheries TBI in Miagao, Iloilo to interview is Startup Incubators. We have Depol Budbud Sea Salt to be the salt of the earth. Asinsada tayo para sa bayan. And we have its founder and ang asindera ng Miagao, Miss Lorly Noblezada. Hello po, hello, kamusta? Hello po, Sir Jan. Magandang buhay po sa ating lahat. Shout out po kay Ma'am Maylin Liget ng Coastline 5023. Kumusta po, ma'am? Mabuhay po tayo. Okay na okay si ma'am. Ayun, first of all, Ma'am Lorly, actually, Yes po. I'm very honored to interview you. So, pasikat na ng pasikat din si Depol Budbud Seasot na feature na kayo ni Erwan Opo, dati. sir. So, and andito naka-display sa ating likod ang inyong mga seasot. Yes Later, po, yung mga products po ang natin. inyong mga products. Later, ilapit natin yan. And later po, pa-describe kung ano ba talaga sila. And Opo. maybe kung paano ba sila ginagawa, ano ba yung parang proseso. Opo. Pero siguro simulan natin, Ma'am Lorly, sa tanong na ano nga ba ang Depol Budbud Okay Seasalt? po. Yung Dipol Artisanal Salt Manufacturing, Budbud Asin ng Miagao po, ay talagang nagsimula po yan noong 1823, yung budbud na asin ng Miagao, na kung saan ito ay naging dyeing industry at saka talagang part po ng kultura ng Miagao. So bilang isang babae, para po sa akin na this is the essence of being a woman, to be the salt of the earth. So noong March 7, 2018, through sa tulong ng Coastline 5023 ng UP Visayas, kami po ay natulungan na ma-start up po yung asinan. Oh, grabe. Dagdag karangalan na may interview ng Startup Podcast PH ang isang matagal na and parang Opo, tradition mga na 7 years po. Kami pa lang, sa pag-revive po pala ng asin na ito, 7 years pa lang. okay. Pero yung asinan po na industry na ito na budbud ay nagsimula po noong 1823 na naging Oh. dyeing industry po siya. So kailangan naming i-revive and to preserve. Sa Miagao po, no? So, bakit malakas ang parang asinan dito? O, nasa tabi tayo ng dagat ngayon, ano? Opo, Pero, yung Miagao po talaga nung 1823 hanggang mga year 2000 ay talagang asinan industry. Mula Barangay Kalampitaw hanggang Barangay Naratan ay talagang asinan po yan. Kaso lang po, dahil po sa climate change, na-shorten yung shoreline at saka may mga seawall. So, hindi na nila nasusustain. At the same time po, according sa mga tanong-tanong namin sa dati na mga asendero, hindi po kasi nila naibigyan ng value na this is our culture. So nakita lang nila, most especially, sorry sa mga boys kasi dati yung nagmamanis ng asinan ay mga kalalakihan. So para sa kanila talagang ang bigat-bigat. Pero sa ngayon, syempre babae po ako na ngayon ay 7 years pa lang, nakita ko na it's easy. At saka kung merong passion ka talaga sa ganitong industriya, ay napapagaan. At saka you will look more beautiful and wonderful and amazing. so parang ang challenge din pala po ngayon, no? Na parang challenge na i-revive yung asin or yung salt making industry dito sa Miagao. Opo. Sino po ba yung parang mga main na bumibili or parang main na sinusuplayan ninyo ng mga asin? Yung main na sinusuplayan namin ng asin, of course, yung talagang mga bahay, mga nanay, syempre kasi 'di ba almost 80 to 100% ay talagang ginagamit natin sa pang-araw-araw nating gamitin sa ating mga tahanan. And of course, meron na tayong mga client na mga hotels and restaurant. Kasi nagkaroon kami ng lemongrass na asin na first in the Philippines. Oh, wow. Ayan, sige. Actually, na-excite na ako, no? Pero siguro ano muna po, ano ba yung parang special or uniqueness ni Budbud Sea Salt? Okay, yung budbud na asin po ng Miagao, yung proseso namin ay talagang po siya, matatawag nating very laborious kind of work, parang very tedious po. Kasi kailangan for 3 months, kailangan naming linisin yung buong area ng shoreline na yan, na kung saan ay naririyan yung mga buhangin po. And then lalagyan natin ng net. And then after that, after 3 months na linis, ay magsimula na tayong maglagay ng mga bamboo beds for drying facility. And then, ang pag-production time na, yung buhangin o tinatawag namin na sugkayan na area,
ay kailangan yan diligin for 7 days to make the sun-saturated or matured one. And then we gathered it and then we put in the filtration house. We wash it with the seawater, and then the filtered one are the one we put in the bamboo beds na kung saan ay through the heat of the sun, wind ay talagang ma-solidify and it will dry like asin na siya. All talagang natural po talaga, sir. So mahaba-haba rin pala ang proseso no sa paggawa po Opo, nitong sea kaya salt. And parang kaya nakita namin na naging dying siya na hindi na mahirap din siya naipasa gawin. kasi mahirap siyang Ah, gawin. Ang buong araw ka diyang nakababad sa araw, di ba? Pero ano po, natural din no, yung process ng paggawa. Opo, At natural. saka parang bakit po siya pinipiling bilhin nung mga bumibili, nung mga hotels and restaurants Okay. kumpara sa ibang asin, sa ibang Okay. salt? Para po sa akin, pinipili po siyang bilhin ng mga client namin po ngayon kasi po, ang minsan naisali po kami sa slow food community ng Bacolod, ng Negros, na kung saan ay pumunta po sa ating production area ang mga chef cook ng mga hotel and restaurant, mismo ang kanilang manager. So nakita nila na kung gaano ito ginagawa. At the same time, meron po tayong mga universities, especially ang UP Visayas, ang mga sa academic expertise na kumukuha sila ng sample ng ating mga asin, ng mga buhangin, at talagang nililab test nila na kung saan ito ay nagkaroon ng magandang resulta. So ngayon po, halimbawa, yung President Ramon Magsaysay State University ng Zambales, ang kanilang current na laboratory test ay yung ating palang budbud asin ng Miagao ay more ang kanyang natural na iodine. So ano, hindi na siya yung mga dati may issue yung mga iodized salt Opo, hindi mo na kailangan maglagay so ng ito iodine natural kasi ang meron siyang natural na iodine. At the same time, yung lemongrass natin na asin, gustong-gusto talaga ng mga hotel and restaurant. Most especially ng Molideli and Restaurant, Rexmont Hotel, Citadine sa Amigo Hotel. Kasi ginagamit nila sa sausage at saka sa steak. Pwede rin panglagay sa munggo, tinulang manok, kasi meron siyang aroma. Pasok na pasok din sa lasa ng Opo. So yan pala ang kinaganda ng budbud sea salt. Ngayon po, Pero by the way, sir, yung aming yung lemongrass namin na iyan at ang asin namin na iyan, palang tinatawag namin na Blue Method Innovation. Yung tansya-tansya, yung parang bulubanta, kasi hindi pa kami naitulungan talaga sa academic expertise na to standardize it. Pero para sa kanila, okay naman kasi hindi nga nila kayang gawin eh. Ayun po. Sige, tignan po natin yung mga inyong mga produkto dito. So Opo. simulan po natin dito sa Lemongrass. ito pala yung lemongrass. yan po ang roasted sea lemongrass. salt. So paano yung lemongrass pala dito sa sea Okay, salt na yung to? lemongrass namin na asin, so yun na po yung proseso natin. Tapos filtered seawater yan. So lalagyan natin ng extract ng lemongrass and then ilagay natin sa drying facility. And then before we package it, niro-roasted namin yan with lemongrass pa rin. Para naririyan pa rin yung aroma. So part talaga ng proseso ng paggawa mismo ng salt yung lemongrass. And then Opo. nare-retain nga yung parang aroma Opo. and yung lemongrass essence kumbaga. Opo. So ito sa mga nakikinig, ito ang lemongrass sea salt ni Depol Budbud Sea Salt. So magkano po ba yung ganito? Yung ganyan na bottle, this is 150 pesos. Mura-mura. Yung sa pouch naman ay only 100 pesos. Itong naka-pouch, mas maliit po ba ito na Or Or mas maliit na. Pero this one is 100 pesos. And then yung sa plastic bottle is 150 pesos. ang pag normal po ng sea salt compared do sa lemongrass, may Opo, difference din ba siya ng yung color blue natin is plain toast, plain? plain roasted sea salt lang yan. And then meron po kaming bago yung sa bamboo. Kasi Ito. gusto rin naming buhayin yung bamboo industry na kailangan ma-revive rin yung bamboo eh. Kasi 'di ba yung mga farmers parang napabayaan na nila kung ano kahalaga yung bamboo. So ngayon meron kaming naka-packaging sa bamboo nga it worth 400 pesos. Kasi gusto rin natin kasi gusto rin natin matulungan yung mga local farmers. At saka mas malaki po ito, mas malaki yung Opo, malaki size po niya. siya. Mas malaki. So basically merong plain sea salt, tsaka merong lemongrass sea salt. Opo. Na yung lemongrass sea salt, kumbaga kasama ang lemongrass sa paggawa ng salt. So Opo. nare-retain yung parang aroma and yung parang essence nga ng Opo. lemongrass. And then yung mga packaging and sizes, it comes with the pouch
the bottle, and the bamboo Yes po. packaging. So, ayan, sa mga restaurants po dyan, sa ngayon, ang mga clients niyo po ay mga from Iloilo or meron na po ba kayong mga clients even outside? Outside meron na po yung X-Road Philippines na si Mm. Ma'am Lenny Di Carlo, Mm. si Mr. Shin Wall po ng Value Create, tapos si, anong tawag nito, may isang pumunta po na bago si Mr. Chicago. Mm. Si Mr. Cassie na gusto niya ring ibenta sa Canadian market, Oh, parang gano'n. wow! Going Pero international. yung napakaganda dito na bilang isang babae ba, na through sa tulong ng Coastline 5023 Mm. na ano ba na kumbaga naitayo mo. Mm. Kasi kumbaga yung kultura ng asin na ito sa Miagao ay talagang patay na yung dinadayo dito, 'di ba? Yung Miagao Church, yung Hablon, 'di ba? Yung asin wala. So sabi ko sa sarili ko na bilang isang babae na yung mga babae po pala have innovative gifts. Of course, of course. So, yun ang sabi ko na sa tulong ng Coastline ay kailangan ko siyang buhayin po talaga. Na pero siyempre dumaan din po kami sa challenging na for 3 years nandoon na rin ako na parang sina-challenge ako ni Ma'am Mylene, "Oy, saan ka na pupunta? Ano ba, aangat ka ba o diyan ka na lang?" So, 'di ba so bilang isang babae na siyempre babae ka So, ano ba yung pwede kong gawin? Most especially na marami rin akong anak. Sabi ng mga anak ko, sabi mo nanay, gaganda ang buhay natin. So, bakit parang mapait siya sa asin? So, doon po lumabas yung pagka-innovative mo ba na kailangan mo siyang iangat at saka gusto ko po talaga na matulungan yung mga kababaihan po. Nasa ngayon po, meron na kaming worker na mga kababaihan. Oh. And then we organize po ng asosasyon ng Asinderas de Miagao. Na meron na po tayo dyan sa Barangay Gibungan, Barangay Kirayansor, Barangay Maninila, na mga asinan din po. Pero yung goal po talaga namin na shout out dyan kay BBM. Shout out. Sa ating mahal na presidente na sana po ay masuportahan ba yung gumagawa ng asin na kailangan i-spread out nila kami sa buong Pilipinas para we can organize the community, we can educate, and then we can encourage them na magkaroon din sila ng asin. Kasi yun ang nakikita ko na ba't ba hindi sila gumagawa ng asin? Yun pala ang nagiging reason kasi wala daw na tumutulong sa kanila, they don't know how to make. So, kaya yan ang nakita mga ways na i-spread out kami, di ba? Sa buong bansa. Actually, first of all po, sa sinabi nyo, Miss Lorly, parang goal nyo na maibalik ma-highlight sa mapa ang Miagao as a salt-making capital of the Philippines. Parang kahit Panay lang, salt capital ng Panay. Pero parang binubuhay niyo po talaga yung industriya ng asin dito. Pero speaking of the yung parang proseso din. So sa ngayon, yung mga gumagawa ng asin, lahat dito, mga communities dito sa Miagao. Opo. So paano po ba siya? Parang neighborhood sa mga ganyan? Paano po ba yung parang... Opo, parang neighborhood lang po sila kasi hindi tulad dito sa akin na yung property kasi sa UP Visayas through Coastline. Okay. So maganda yung sa akin kasi walang masyadong tao na talagang masasabi mo sa food safety na okay siya, pasok talaga. At saka yung nakatulong rin po pala, sir, yung dahil po sa property ng UP, so na-validate tayo ng travel and tours na naging tourism site siya. Yun Double purpose siya, production area and then tourism saan site. po ba ito? Dito ba? Opo, malapit lang dyan. Puntahan natin mamaya. And picture and video din natin para ma-share natin sa Facebook page ng Startup Podcast PH. Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Trust the digital future with Twala.
secure and tamper-proof digital signature, electronic notarization service, and custom AI agents for intelligent document workflows. Visit Twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them, and launch your products seamlessly with Sicuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. So actually isa pong nakapukaw ng pansin ko yung kwento niyo kanina na parang kasi po I'm also curious na Opo. parang saan nanggagaling yung parang ano niyo po drive talaga na gagawin ito kasi I mean pwede po kayong parang normal lang na Opo, babae na opo. taga-Mayagao pero parang saan nanggaling yung apoy din po talaga na buhay niyo? Okay. Siguro pakuwento lang po Opo. muna maybe ng inyong kabataan din or parang Opo. maybe ayun yung Oo. backstory kumbaga. Oo. Sa totoo lang po kasi nung kabataan ko ay yung barangay namin ay ano po, asinan din po. Sina na So siya, oo. nakikita ko siyang ang mga tao talaga na-amaze ako most especially sa mga babae. Ang Mm. tagal nilang mamatay. Ano kaya ang sikreto nila ba't ang tagal nilang mamatay? Tapos ang mga babae ang lakas-lakas 'no. Yun pala ang reason kasi nag-aasin sila. Tapos nakikita ko rin po Yun na pala ang ano sikreto sa buhay. kailangan mo pala ng asin 'di ba? It preserves life. And then nakikita ko na walang gutom sa kanila. Mm. Ang na dati yung ginagamit lang na ano yung barter. Mm. Nagpapalitan yung taga-bukid pupunta lang sa tabing dagat 'no, magpalitan lang. Pero nakikita ko na walang gutom. So yun ang nakapa-amaze sa akin nga, why is it na gawin ko yun na nag-organize po kasi ako dati ng Laughing Mothers at saka mga elderly. Mm. So meron akong proposal dati kay UP nung mga 2004. So pero hindi yun na ano ng UP na hindi na-approve kasi dati meron silang project. And then nung 2018 na parang may blessing rin sa akin na nakapagbalik po ako pag-aaral, na naka-graduate ng social work, and then naging registered social worker. So pinatawag ako ni UP. Na Oh. sabi nila, meron kang proposal dito na gusto mo mag-asin. O ngayon gusto mo pa bang mag-asin? Sabi Oh. ng UP. So sa puso ko naman, 'di ba minsan lang yan kumbaga minsan lang nagbibigay ng Opo. anong tawag nito? Parang minsan lang tatanong ang UP ng mga ganyan na gusto mo bang gamitin yung property namin sa pag-asin. So parang gingrab ko siya. Pero nung Oh. una-una, talagang parang childish lang yung gusto ko. Kasi 'di ba mahilig rin ako sa Korean. So yung sabi ng puso ko, through UP, makapunta ako ng Korea. How to make more salt, parang ganun lang po. And then, habang nandito ka sa coastline, meron ka mga training seminar, so nagma-matured ka, how to be an entrepreneur sa Mm. mga business world, no? So doon ko na nakikita na ang passion ko na I need to undergo this kind of trials kasi yung asawa ko is nasa 4th generation na nag-asin. Ayaw na nilang mag-asin. Sabi niya, "Baliw ka ba?" Sabi ng asawa ko. "Alam mo ba kung gaano kahirap mag-asin?" Sabi ko, "Hayaan mo lang ako, just bear with me." Tapos yung mga anak ko ganyan. So napatunayan ko po talaga na yung mga babae, pagbigyan ng chance ay parang they have innovation at saka yung puso ko na empowered woman ako. So parang si Darna ako na gusto ko ring ipasa sa kanila ang bato ni Ding. O kayo na naman. Para maiba na rin yung buhay ninyo. Yun ang Oh. po sa akin, ang nagbigay ng inspirasyon na yung babae ka pala, being a woman nga, you always give. You give love, you give life, you share. Saktong-sakto. Women's Month nga pala ngayong March So thank you Miss Lorly sa inyong mga grabe lakas na parang conviction niyo as a woman, startup founder din ngayon na Opo. parang talagang bukod sa buhay ng industriya ng asin nga sa Mayagao,
ano talaga, really do impact din sa inyong community. Opo, talagang Talagang itaas ang bandera ng kababaihan. tapos nagkaroon ng impact most especially Mm. sa LGU kasi Mm. para sa kanila ay patay na yung asinan. So sabi Mm. ng LGU, ikaw pala ang nag-CPR, ikaw ang CPR. nag-revive. Kaya sabi nila super nanay ka na asindera ng Miagao kasi patay na yan eh. Oh, grabe. Inspiring po actually yun na parang Opo. talagang ano. Then ngayon po nandito tayo sa coastline ano. Paano nga po kayo napunta dito paano kayo nag-reach Cavite ni Coastline Okay. 'Di 5023? yun nga dahil 'di ba nung pinatawag ako ni Mm. UP sa proposal ko, nung pinatawag sabi nila punta ka na dun kay Miss Mylene. Miss Mylene, shout out kay Miss Mylene. Opo. TBI head dito. TBI head ma'am 'no? Oo. TBI head, yeah. Tapos si Ma'am Mylene siyempre babae rin siya na empowered woman. So gusto niya ring ipasa sa akin ang bato ni Ding to be a successful woman. Mm. Yun pala ang yung napakaganda sa mga kababaihan na talagang they soar high kasi di selfish ba yung puso mo Mm. na sabi nga ng iba sa akin, sana ikaw na lang yung yayaman. Hindi naman pwede. Kasi magandang tingnan na naipasa, 'di ba no si Ma'am Mylene tingnan mo she maintain her beauty kasi naipasa na yung bato ni Ding eh. So ngayon ako na rin, nai-maintain ko na rin ang beauty ko kasi naipasa ko rin sa kapwa kababaihan ko yung sa Miagao chapter ng Kalipunan ng Liping Pilipina. The spirit din ano. Ayun grabe thank you ma'am sa kwento na yun ano. Curious din pala po ako, ano yung kasi ang branding ninyo ay Ay, Depol Dipol. Budbud. Okay. Ano po ba yung budbud muna, ano po ba ang budbud? Ang budbud meaning ng budbud kinaraya yan to sprinkle. Okay. Kung kulang ng pagmamahal siya, you sprinkle her with your love. Anong language po ba yun? Anong Ang budbud Opo. kinaraya, Kinaray dito yan sa Miagao. Oo. Okay. Dialect ng Miagao. Okay. And then yung Dipol, yan kay Saint Vincent de Paul. Na yung pag-aaral ko kasi na-sponsored ako ng mga madri ng mga Daughters of Charity of Vincent de Paul. Mm. And then na-inspire din ako sa kanyang principle in life na sabi niya, a man must live with the sweat of his brow and with the strength of his heart. So doon nakikita ko nag-aasin ka pala, marami kang ganyan. So yan ang nagpapasarap ng asin mo. Pero what I mean to say na sa pag-aasin, nagkakaroon ka ba ng dignity as para sa akin as a woman na you work hard, talagang you do it na with the sweat of your brow, no? Tsaka ano po, respetadong industriya talaga. So, Opo. pero yun din talaga yun nga, inaangat talaga ang industriya na Opo. hindi siya na-underestimate. So, very honorable and very At saka po yung asin, 'di ba? Paano kung walang lasa? Ang buhay mo, ang pagkain, 'di ba, hindi masaya. kailangan lang asin. So kailangan natin ng asin para magkaroon ng lasa. Kasi pag may lasa ang pagkain, bibili ang tatay ng Coke. Mula po ba nung nung you said po na parang sinart yung i-revive 7 years ago, may mga gusto ko tanungin kung paano kumbaga nag-evolve kumbaga siguro yung branding muna po. Nung dati pa lang ba, Depol na, budbud na yung gamit nyo or Dipol parang po. binabago niyo po yung branding nyo kumbaga sa Ay salt hindi, na to? Dipol Yun po. talaga siya. Mula nung 2018, Dipol po talaga siya. Doon lang po ako nag-innovate sa mga equipments namin. Halimbawa, yung equipments namin dati na to water the sun, kailangan talagang magbayong. Ang mga lalaki yung nakakapagod. buong bamboo poles, no? Kasi sabi, paano kayo gagawin yun ng mga babae? So, ang nag-experience na ako na balde, pail ang ginamit ko. So, mahirap kasi maano yung mattress mo rin. So, nagtanong ako sa mga friend ko na engineer. So, sabi nila, ay, pwede kang makagamit ng PVC with electric motor pump and then hose. So, napagaan siya na pwedeng babae, pwedeng ang anak mo ay gagawa ng ganyan. So, And then, for 3 years po, yung innovation din po namin na nagmo-moisture yung asin namin for pagdating ng mga 5 months ganyan. So, paano ko siya ma-market? Kasi yan ang tinuturo talaga sa mga startup. How can you market it? Ganito, ganyan. So, talagang parang dinidibdib ko talaga siya na parang nagdo-doctorate ako na ano ba talagang gawin ko? So, nga, yung lang pala, air roasted siya. Kasi kailangan ko talagang i-revive eh. So, kailangan kong parang dumadaan ka bala na kailangan mong mag-master. na kailangan mo mag-experiment, ganyan. Pero ano pa nga po to itong nagawa nyo to, more pa to sa master's degree eh. Kasi, Tapos, ang sa tulong rin ng Coastline, nagkaroon kami ng food safety training with DTI and DOST. So, doon napatunayan through fisheries din at saka food tech
Sotec na kahit asin siya kailangang dadaan sa apoy to kill the impurities. So doon po Hmm. na yung asin namin hindi na siya nagmo-moisture. Mm. So kahit na 2 years, 3 years, Mm. okay pa rin siya. So, ano rin po na parang yung proseso mula dati, in-improve niyo pa ng in-improve, Oo, kasi kumbaga. napakahalaga 'di ba Para sa ma-market. startup, napakahalaga na huwag ka munang mag-scale up. Kailangan mo talagang Perfecto muna yung kailangan mo munang unawain yung quality mo. Mm. Speaking of that pala po 'no, so nung simula pa lang po ba, siguro parang mas onti yung bumibili. Ngayon nung in-improve niyo yung process, in-improve niyo yung product, dumami na yung mga clients niyo? Oo po, Gano'n and din then po ba yung nakatulong yung mga vlogger, yung si Ah, Peter, si Mr. Erwan, yung mm. PTB4 documentary na nakatulong na ito talaga. At the same time, yung pumupunta talaga sila sa production area. And then we maintain the cleanliness like that kasi yan ang tinuturo ni Coastline talaga. Saka yung ethics mo rin in business. Kaya yun ang nagpa-level up na okay siya. Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Sana makatulong din po ang Startup Podcast PH. Baka may mga nakikinig dito na Opo. mga restaurants or mga food enthusiasts diyan na baka Opo. try nyo ang Depol Opo. Budbud Sea Salt na very special and from Miagao. Opo. Siguro last question na lang po, Ma'am Lorly, ano po ba yung parang vision nyo para sa salt? Bukod sa ayun nga po maiangat ang mga mga asindera Opo. ng Miagao and siguro para ma-revive nga yung industriya ng salt making. Ano ba yung parang vision nyo? Gusto niyo po ba na parang plano niyo po ba na parang in the future talagang mainstream na ginagamit ng mga Pilipino ang Depol Budbud Sea Salt na asin sa pang-araw-araw na pagkain, Okay. parang gano'n po? Okay, yung goal ko po talaga na yun nga po 'di ba nung nai-revive na namin yung kultura namin ng asin dito sa Miagao, yung pinaka-main ko po ngayon na goal is to spread out po, na matulungan po talaga kasi ang gusto ng government natin 'di ba mag-import palagi ng asin. Bakit tayo mag-i-import kaya napakalawak naman ng karagatan natin. So, yun nga shout out kay BBM na ways it na gawin niya akong ambassador ng asin. Gawin niya ako ng salt ambassador na kung saan ay Oh. we need to organize communities, educate them, and encourage them na gumawa ng asin. Tsaka para po in different parts, hindi lang sa Miagao, hindi lang sa Iloilo, hindi lang sa Panay. Opo. Ang Marami hindi ring salt opo. making communities. Opo, hindi ibig sabihin na kultura ito ng Miagao sa amin na lang. Para po sa akin, we want to share it sa ibang lugar na para po ay makagawa rin sila ng asin. Kasi 'di ba nakatiwangwang lang yung mga karagatan. Tama. Yun ang aking yun ang umuudyok sa puso ko. Kasi kung tutuusin sa aming asinan ngayon, talagang nabubuhay na kami ng aming industriya. Nasa 9 namin na anak ay may 3 anak na kaming naka-graduate dahil sa asin na iyan. May pera sa asin. May Oo, kinabukasan may sa pera. asin. Hindi na siya mapait. At saka ayun nga po, parang tama nga yung sabi niyo po, na parang hindi na tayo nag-i-import ng asin. Dapat Opo, lang na sa mga gumagawa ng asin sa Pilipinas. So, Opo. sana nga rin po maiangat pa natin 'to para mas mapaalam na kaya natin gumawa ng sariling asin, Opo. tsaka mas mabigyan ng capability not just sa Miagao pero in Luzon, Visayas, Mindanao. Opo. Mas may kumbaga,
mapakalat din ang salt making Opo. industry. Maybe through Depol Budbud Opo, at Seasons na saka especially sa mga gusto kong itap yung mga kababaihan. kababaihan. Para maiba naman yung mga mukha nila. At saka yung maramdaman ba nila na they are woman, have dignity, Mm. na ano rin magkaroon rin sila ng right to advocate or So if na ever makatulong. ba po maging ambassador nga kayo, ano nga kayo, designate na ambassador ng salt ng Pilipinas. Opo. Parang game kayo na parang magturo talaga, ituturo nyo talaga yung proseso, Opo. maggagawa ng mga production sa mga iba't ibang lugar. Opo. Talagang ikalat yung industriya, yung production, yung Opo. sa buong Pilipinas. So Opo. yun po ang ilalaban Yun ang natin. ilalaban ko bilang salt ambassador ng asin sa buong Pilipinas na tutulungan ko po talaga. And of course, with the help of Miss Mylene, kasi for entrepreneur siya eh. Ayun. Thanks so much po, Miss Lorelyn, dito sa ating usapan Opo, about Sir Jan. Depol Budbud Seasons. By the way po, baka may gustong makakuha ng more information about you, baka may nakikinig na Okay. restaurant, chef, or food enthusiast, vlogger. Opo. Baka gusto po kayo ma-interviewin pa. So, paano po nila kayo mas Okay. Yung- makokontak? Yung ating po, by the way, meron po tayong page dyan, yung Dipol Artisanal Salt Manufacturing na page sa FB po. At saka may personal din po ako na FB account na Lorly Noblisada Ascendera. And then, kung gusto nyo pong bumili, pwedeng makabili online through PM at saka sa page natin. And then, meron po tayo dyan sa sa DTI office ng Iloilo. Ito po mismo. Opo. At saka meron po tayo sa Richmond Hotel, Citadines Hotel. Naka-display po dito Opo. binibenta. Oh, wow. Mall New Delhi. And then kung gusto nyo pong mag-pass by dito sa southern part ng Iloilo, meron po tayo dyan sa Miagao Pasalubong Center. Meron po tayo dyan sa, of course, sa ating physical store dyan. Sa tabi ng highway dyan mismo sa ating asinan. Paano po parang gusto bumili? Mamaya, bago bumalik ng city, paano po pre-serve to? Or okay naman to? Hindi naman Okay na po yan. Pwede ko iuwi ng Manila to. Pwede po. Sige, bibili po At ako. saka pag sa airport, pwede na po tayong makadala ng asin sa airport. Hindi lang natin siyang i-hand carry. Okay. Kasi meron na tayong dyan taga Miagao po na tumutulong si Mr. Jubon Monserrate. Manager po siya ng Kaap. Pero ang ganda nga na nasa Pasalubong Center. So ano rin Opo. siya, parang talagang proud product of Opo. Miagao na baka pag may dadaan na traveler, tourist, mako-consider bumili ng At saka sea salt. yung sa kawayan po namin na packaging, gusto rin po namin kasing bigyan halaga yung mga local farmers sa bamboo industry na kailangan mai-revive rin sila. Kasi para, yun nga, magtulungan yung bayanihan ba? Buhayin yung pagbayanihan para maging tayo ay maging daluyan ng kapayapaan. May lasa ang bawat isa. Ayun. Maraming salamat po, Miss Lordy. Opo, Sir Jan. Thank you. Ayan, so, go, buy Depol Budbud Seasons. Yes And po. check them out sa Yes. Facebook. Opo. Ayun. Thank you. And then, by the way, ang maraming salamat po. This is a privilege po. And it's a blessing sa ating startup. Podcast PH. Startup Podcast PH. po. Ayan. Yes po. And then, of course, kay Mamaylin po na nabigyan po tayo ng pagkakataon na ma-interview dito at maikalat po ang asin para tayo ay magkaroon ng lasa sa bawat isa, maging daluyan ng kapayapaan, asinsado tayo para sa bayan at aangat tayo sa bagong Pilipinas. Parang pang party list to, mama. Parang pang ano to, As in party list ba to? Ayun. Ayun, thank you very much. po. Thank you. Maraming salamat po, sir. And thank you sa mga nakinig. Salamat. Yes po. To God be the glory. God bless po. Thank you very much to our 57 patrons. This episode is super powered by AskXPH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Gumdrop Lab, creating scalable apps to transform your ideas into digital experiences. Cloud CFO, tech-forward cloud-based accounting service provider for businesses. Cloverly Tech, all-in-one digital platform for property developers. Body Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance.
Schooltech, all-in-one AI-integrated school and learning management system. Better support, a Manila-based BPO company. They are offering a referral program for anyone who can bring in new clients. Let us know if you know any Western-based business that might have a need. Britana, cloud-based enterprise-grade ERP solution that fits a small and medium business budget. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design company for emerging markets. Fail Coach, business training, coaching, and consulting for startups and SMEs who are scaling or finding product market fit. Drive Manila, Philippines' largest peer-to-peer car rental community. East Point Business Outsourcing Services, one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car sharing marketplace. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. DVCo Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Mata Technologies, Philippines' premier provider of virtual tours and maps for LGUs, real estate, tourism, and private businesses. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by Pareto Consulting, Jure.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wishless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code Camp, Board Prep, Dohe Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, Code Sham, Sirius MD. Support the podcast through the link in the description.